nangyayari ngayon dito kay Yorme at sa dati niyang mga kaalyado. Di ba nagagalit at binabati ko siya ng ilan sa mga kaalyado niya dati dahil daw pinanghawakan nila ang sinabi ni Yorme na hindi siya tatakbo. Nandun na tayo. Nagturingan kayong magkaibigan, nagturingan kayong magkapatid. Tapos nangako siya na hindi tatakbo. Bakit? Napaka big deal sa atin na yung salitang hindi na ako tatakbo. Bakit po napaka big deal sa atin yung mga ganong salita? Alam po natin na ang salitang yun salitang kaibigan, salitang parang magkapatid, pero dumarating talagang araw o oras na talagang iisipin mo at titimbangin mo kung sino ba ang mas matimbang sa iyo, itong mga Manileño o itong mga tinuring mong kaibigan. Kasi tulad nga nung sinabi ko sa nakaraang kong vlog, paano naman po sa sinasabi niyong ganyan na nangako si Yorme, paano naman po kaming Manileño ang sumingil sa inyo at magtampo sa inyo at magalit sa inyo dahil sa napakarami niyong pangako sa aming mga Manileño na itataas ninyo ang antas ng buhay ng bawat isang Manileño, bibigyan nyo ng mga rangal na trabaho, magandang trabaho, babawasan natin ang mahirap din sa Maynila, tutulungan natin lahat, mga senior citizen, naayusin natin, ibibigay natin ng updated ang kanilang mga allowance. Pero hanggang ngayon po parang hirap na hirap ang city na tugunan itong kanilang mga pangako. Paano naman po kami magsabi sa inyo? Kami magalit sa inyo dahil sa dami yung pangako sa amin. May natupad po ba? Ganun pa rin po ang kalidad ng buhay ng mga mas nakakaraming Manileño ngayon. Si Isko kaya yan tumakbo dahil sa kahilingan ng karamihan ng Manileño, humiling sa kanya ang Manileño. Unuulit ko lagi yan, kaya siya tumatakbo, hiniling niya ng mas nakakaraming Manileño sa kanya. Kayo po ang lumagay sa kalagayan niya. Hindi po siya magiging Isko Moreno. Sabihin ko ulit, hindi siya magiging Isko Moreno ngayon. Hindi siya magiging Yorme ngayon kung wala itong mga Manileñong to. Kung wala itong Manileño na sumuporta sa kanya mula nung nag-umpisa siya sa pagiging lingkod bayan. Tapos ngayon, humiling ang Manileño sa kanya, itatanggihan niya, para namang wala siyang utang na loob niyan. Di ba? Mas malaki po ang utang na loob ni Yorme sa mga kababayan natin Manileño. Ito po ang tanong, bakit po kailangan hililingin ng Manileño na tumakbo itong si Isko Moreno? Isipin po natin, siguro napuna o napansin o naramdaman ng ilang Manileño na wala namang nangyayari sa kanila. At ang kanilang lungsod, parang nakita nyo na, naging parking capital of the Philippines. Ayan ang tinagurian sa lungsod ng Maynila ngayon. Ayan ang tawag sa lungsod ng Maynila ngayon. Ng ilang mga dumadayo rito at ilang mga tao, yan po ang tawag sa lungsod ng Maynila ngayon. Na dati, itong Maynila na to itinitingala. Na halos lahat ng tao ay gustong pumunta rito at silayan ng bagong Maynila. Pero nasaan po? Nasaan po lagi kong inuulit-ulit ito? Nasaan na po yung mga proyekto at ginawa nitong ni Isko Moreno dito sa Maynila na mukhang napabayaan na? At yung ibang mga proyekto ni Isko Moreno ay mukhang hindi na itinuloy. Kayo na mga nakaposisyon, mga ilang nakaposisyon dyan, kayo po ay pinagkatiwalaan ni Yorme. Namupo dyan, umalili sa kanya para ituloy yung mga ginawa niya, panatilihing malinis ang Maynila, panatilihing magandang Maynila. Nagawa po ba natin? Nagawa po ba natin ng maayos? Yung mga parking natin, napansin natin, na lalong lumobo, lalong lumala ng lumala. Hindi po ba natin alam na yung parking natin, yan po ang nagpapasama sa lungsod ng Maynila? Sa lahat, pumunta po kayo sa mga probinsya na nanggagaling dito sa Maynila, isa lang po ang reklamo.
Napakataas ng parking dito, ang gulo-gulo, parang delikado, hindi ka makapaglakad sa bangketa, lagi sa kalsada ka maglalakad. Di ba po masyado nating nakasanayan yan eh, na okay lang sa Manileño. Okay lang yan sa Manileño kahit kunin natin yung mga kalsada na yan, parking na yan, hindi po. Nananatiling walang kibulang po ang Manileño. Hindi lang po sila kumikibo. Dahil kahit kumibuman sila, may magagawa ba sila? Wala rin silang magagawa. Pagbasihan na lang po natin yung mga obstruction na hinuhuli natin. Isang motor pag nakita natin sa gilid ng kalsada na mapansin ng mga operation team dito sa lungsod ng Maynila, kukunin nila. Samantalang gilid na o kaya nandito sa may bangketa sa gilid, hindi naman nakakasagabal, kukunin nila. Samantalang yung napakarami na halos hindi na madaanan o talagang hindi na madaanan yung bangketa sa sobrang dami ng parking. Nandyan pa rin, nakikita natin, di ba? Pero baliwala. Kasi nga po kumikita. Di ba po? Sa realidad tayo. Di ba? Hindi naman ninyo papayagan yung mga parking na ganyan na halos wala na madaanan ng Manileño. Yung mga dumadayo rito, wala nang madaanan dahil sa malaki ang kita ng parking. Tapos ngayon, napalitan ng parking, napalitan ng namumuno ng parking, di ba? Ganun pa rin, mas lalo pang lumala. Di ba po, dapat inaayos natin yan. Inaayos natin yung hindi nakakasagabal. Di ba? Kasi yung bangketa po, daanan po ng tao yan. Yung kalsada po, daanan po ng sasakyan yan. Wala pong lugar ang parking dyan. Tandaan nyo po yan. Pero masyado nating kinukonsinti, nagbubulag-bulagan tayo, di ba? Kaya yan ang naisipan ng mga Manileño na pabalikin itong si Isko Moreno dahil sa nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila. Diyan sa sangkatutak na parking na yan, yung mga anomalya dito sa ilang mga department dyan, dito sa lalo-lalo na dito sa mga hospital ng lungsod ng Maynila, na hindi naman na mga Manileño ang nakikinabang dito sa mga hospital ng Maynila. Pag ordinaryong tao ka at mahirap ka, pumunta ka dito sa mga hospital ng lungsod ng Maynila, parang halos ayaw kang intindihin. Kaya yan po ang yung hinihiling ng ilang Manileño na gusto nilang pabalikin si Yorme kahit na kung ano-ano ang mga binibintang natin, yung mga kontrobersyal, yung mga sinasabi natin, kinakasuhan natin, wala silang pakiram. Kasi nga, naramdaman nila na may mayor nung umupo si Isko Moreno. Kaya po yung iba nagtataka sa akin, di ba? Inisip ko di ba? Inisip ko yung mga nagawa, yung mga pinagkukumpara ko mga nagawa Mga nagawa nila, di ba? Yung mga iba nga dyan, corrupt official, di ba? Mga iniluklok, di ba? Ang yayaman na, di ba? Talagang mayayaman na. Pero anong nagawa nila sa posisyon nila? Wala silang nagawa. Di ba? Yung nagawa lang nila yung pamimigay ng ayuda. Di ba? Tandaan nyo po, hindi po trabaho ng mga politiko ang magbigay ng ayuda. Meron po tayong department dyan na nakatalaga na magbigay ng ayuda. Bakit pinakikialaman natin ng ayuda? Lalo-lalo na itong mga politiko na to. Siyempre, pagbigay natin ang ayuda, lalo-lalo na ngayon mag-i-eleksyon, marami ng mga ayix dyan, marami na kung ano-anong lalabas na ayuda na yan. Mga politiko, nakakala mo galing sa sarili nilang bulsa. Tandaan nyo po, yung mga ayuda na yan, mga binibigay ng mga politiko na yan, uulitin ko ulit. Wala silang pera dyan kahit 5. Kumikita pa yung iba. Tandaan nyo po yan. Kaya ako, kung nasaan ng mas nakakaraming Manileño, doon ako. Tandaan nyo po yan. At bayaan nyo, malapit na. Malapit nang makilala ulit ang lungsod ng Maynila. Malapit nang mabalik ulit sa tuktok ang lungsod ng Maynila dito sa Pilipinas. At titingalain ulit ng buong bansa itong Maynila. Tandaan nyo po yan. Ito po ang inyong Kamata. Magandang umaga at God bless.